So, kaya lang sa ito ako. Makuha ng tanong. Okay, my courtesy and respect to our school head, Sir Antonio Tilantar, Principal 1 of DPIS, and of course to you, my dear colleagues. Magandang hapon po sa ating lahat. So, it is my honor and privilege to share the topic on curriculum mapping and unpacking standards, aligning competencies for effective instruction. So, I believe meron na tayong mga idea about sa unpacking. No? Na ba yung nag-undergo sa matatag sa kindergarten, grade 1, 2, 3, 4, 5, 7, and 8. Okay na? Napadali mga participants? Okay. So, siguro, nasabtan na nato kung kaunsaon mag-unpack. Kasi yung yung phase 1 mong goal, sa tinuod lang, promise, wala dyan pita ng napusan. So, dito would be sa Venue 88, kay wala would be kasabot kung kaunsaon. So, here comes the phase 2, medyo na-internalize na mo paano siya mag-unpack. So, hindi na lang nato siya luwi-lugayon. So, let's proceed. So, our professional standards to be addressed here is the domain 4, the curriculum and planning and management of teaching and learning process. This is integrated in our PTSD. Learning outcomes aligned with learning competencies, the domain 5, assessment and reporting. So, it includes monitoring and evaluation of learner progress and achievement. So, kung gaano ka ganda ang ating strategies, for sure, ma-impart ko na sa ato ang mga bata. So, magkakaroon ng magandang result. So, this is our session flow. I'll be introducing to you the unpacking of competencies, and at the same time, since the workshop man siya, so we will have a little of writing objectives lang. So, tama pa tayo dito kung kaunsaon siya. So, kung to be, para dilipad yung siya lisod, see, you are going to work with your pair. Ibig sabihin, partner-partner, para naamoy activity. And that activity will be submitted to Bless. That will be part of your outputs for your crediting of the CPT units. Kaya kariman ninyo is PRC accredited naman siya na ano yan? Last session. And congratulations, Sir, no, kay na inyo, niya kami wala. Pero wala pa nalataan. Okay? So, the learning area's critical content. So what is a critical content? Kung sabay ni siya. So when we say critical, any idea from the group? Yes, Sir Erwin. Difficult to learn. Yes, very good. Difficult to learn. Ibig sabihin, mahirap sa ato ang mga estudyante masabtan. So as to the meaning, critical content are learning contents that are known to be difficult to learn or difficult to teach. This element involves the teacher identifying important information to which students should pay particular attention. Meaning, higher na ang iyang level. Sa ato imo ra tamuingon nga kanang ano wala man misabtan sa mga bata. Lisod ba kayo ni? For example, ipa-perform na nato sila. Diba? Naamo na sa ato ang learning competency na ipa-perform ang mga bata. Pero, nag-ask pa na sa atong kaugalingon, how they will perform if they don't understand the very basic of the, yung mga objective before si perform. So that's why naasi unpacking of competency. Hindi tayo kaagad-agad mag-jump sa perform kung wala pa nasabtan ni bata kung sa iyang i-perform. Di ba yung usually atong ginabuhat? O, nanatatin na, nanang-rubrics, naka-ready na. Pero, si bata nag-isod paano i-dissect ang katulad particular na lesson na hindi pa natin na-discuss kung ano yung content doon. So, yun siya ang kailangan natin mag-unpack. So, for example, we have here learning competency. Pakibasa ko mga ma'am and sir sa Filipino.
Okay, thank you. Napansin niyo ay embroidery stitches kasi po ito ay tawag nito ay sa EPP. Kay ang ako ang learning area man doon sa phase 2 is EPP. So that's why EPP ito, pero ano to, applicable sa tanan kung paunsaon siya. So, napansin niyo ang nakalagay ay nasusunod. So, saan na ito banda? Paano makasunod si bata kung wala pa nila na-identify ang mga embroidery stitches? That's why, andyan ulit si Antaki. So, na nakalagay niya dyan, natatalakay, kaya isa-isahon pa na, i-discuss, i-identify, i-define. Next ay natatalakay is na ipapaliwanag. Bago maka-attain, kayo sunod. So that's why meron po tayong unpacking of competency. Hindi ka agad-agad na mag-diretso kayo na susunod kung wala ito. Remember, mag-unpack lang tayo kung critical ang content. Kung kaya naman i-attain ni bata, kaya naman ninyo i-deliver na okay ang result, then be it. Pero kung result kani, so kailangan din nato mag-undergo of unpacking of competency. Okay po ba? Okay, so here are the unpacking of competencies. It's all about the unpacking of content competency. Technique applied to create simpler learning targets, also known as deconstructing or unwrapping. Breaking down the competency into specific objectives. So here are the 5 steps of unpacking. First, number 1, so first sa gitna, choose competency. So pipili kayo ng competency. Next is identify target skills. Third one, prerequisites. Next is develop objectives from prerequisites, and that's the time that we are going to develop objectives from the target skill. So ito siya, isa-isahin natin. Number 1, choose learning competency. So pipili kayo doon sa inyong CG. I know, nata may mga tina-download na exemplar, naabot tayo tina-download na DLL. Pero during monitoring, si exemplar, di ba, hindi siya magamit. Yun ba, sir? Hindi siya magamit na ang lesson plan every day kasi learning resource lang siya. So we need to make our lesson plan or to have our daily lesson lang. Kay reference lang man si exemplar. So yun, lalo yun sa atin. So now, here is the content. So ang content is all about our lesson. Katong topic na to. First year, sa example lang ito, Quarter 3, Family and Consumer Science, FCS, Fundamentals of Hospitality and Tourism Industry. So the content standard, kanina man siya is constant na ito, given na. So here is the content standard. The learners will be able to demonstrate an understanding of the fundamentals of hospitality and tourism industry. Now, bago niya ma-demonstrate, ang iyang learning competency is differentiate. No? Differentiate. Do you think si differentiate kaya na ni bata? Kung wala siya prior knowledge about it? Okay, so dili. So do you think is this a critical content? Yes. So that's why here is the step number 2. Identify the target skills. Ang target skills natin doon, differentiate. This is a verb. So i-differentiate. Wala siya, sorry. Wala na po. Na yung mga sa journalism. Dalawa lang.
example niya sa specific example in unpacking of competencies. Nag-work siya. Pwede ra. Ay, additional na naman kita. Na-mention mo kayo ng using our exemplars, no? So, clear naman din silang phase 2 na ang exemplars, guide lang nato, our reference. Pero ina naman dati, depende yan sa principal. Diba ako ang instruction sa inyo, ako dahil justify ang mga objective with our exemplars o bilang. Basta specific with ang mga objective. Pagpili ko activity na complement our objective. Pwede na siya. Pero the instruction is, magawa tayo ng separate na plan. Mga na ang instruction. Pero kung gusto nito mag-print lang mo, sinulunod mo na makasagutin ang bata. This is specific. So, para ito ang instruction, kung mamayaan. So, gusto mo silang phase 2, isulat nito, hindi mo sulat, ayaw natin yung panalitan. Ayaw mo natin yung unpack. Pero ang unpack, hindi mo dito ha. Pag-notin nyo na i-unpack siya, kasi marin mo lesson plan. Kaya very critical content ang mga objective. Thank you, sir. Opo, kauman din na siya actually ang tawagan ni i-mention na si exemplar magiging guide ang dyan na to. Kay during man doon sa katong phase 2 na iiba na EPSCOL, wala siya. Matandog sa electrical. Wala. Idatugan na yung court. Siluag. Ay, hindi siya hindi pwede i-present na, sige, okay ra? Makita lang? Sige. Okay, sige, balik tayo. Kanina, ano yung pinakauna na step? Choose the learning competency. And then, identify the target skills. So, may kailangan ng target skills, differentiate, this is the critical content. So, kailangan natin siya i-unpack. So, next, balik tayo sa Bloom's taxonomy, asa banda si differentiate. So, saan banda si differentiate? Tingnan natin. Kare. From remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Nandito yung kanyang mga verbs na ginagamit para makabuo tayo ng ating learning objective. So, hanapin natin, saan banda si differentiate? Okay? Si differentiate, naarawan ka kay analyze. So, si analyze ba, pang pila na ka-level? Okay, pang 4. So, meaning, galing sa remember, understand, and apply, kailangan natin maka-unpack. So, pinakabuo ang ato ang learning objectives. Pila? Okay, pang-apat yung differentiate. Kasi huwag man kung ato ang target. So, dapat dito ka mag-end. Kaya ma-target naman to nato na mag-end sa mga bata. So, nakalagay dito, ang nasa remember, prerequisite naman ito. Bago tayo makapunta kay differentiate, prerequisite skills niya, sa remember, merong define, duplicate, list, memorize, repeat, and state. So, saan dyan ang pinaka-applicable? Okay, define. Maupo na ang pinaka-sayon. Di ba mga ma'am, ang mag-define, meaning you give the definition.
tagaan na ito kahulugan. So, first is, define the terms hospitality and tourism. Kaya mo na ito ang content dito. Mo na itong topic na i-discuss sa mga bata. So, bago tayo pupunta kay differentiate, i-define muna natin yung content. Hindi ka pwede mo diretsyo nga i-differentiate na tayo na to or ipa-classify na tayo na to na wala pa na nag-ability. Okay, next, remember, we have understand. So, understand includes classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, and translate. These are the among of the verbs or the tawag dito, target skills na needed. Prerequisite skills I need. So, ang pinaka-appropriate dyan is ano? Okay, we have recognize. Kaya na-define naman nato, kailangan na niya ma-recognize kung sa ang mga industries under hospitality and tourism. Okay? Next is apply. So, ano ang nasa kay apply na madali lang magawa ng mga bata? Okay, so we have execute, implement, solve, use, demonstrate, interpret, operate, schedule, and sketch. So yung best appropriate dyan ay demonstrate. Demonstrate some examples of the work done in hospitality and tourism. So, the last is, na-attain na natin yung tatlo, dito na tapadulong ay differentiate. So, nakaya ba? Makaya ba sa mga bata? Makaya, pero ang problema, kung sa napod, 9. No? Kung makaya sa 50 minutes. So, tayo ginagamit, katong 2 session. 45. 45. Okay. Kami mong good, di pa 2 sessions mong good be. Monday, Tuesday, ingani na subject, and then ani na pa na subject, and then ani na pa na subject. Okay. Kay maupod ko, di ba, itong tulingiingon kagainan ni Sir Tonyo, na kung natin exemplar, tapos nagamit ang daily lesson lang as our own na lesson plan, kay maglagdag dito kung na-attain mo itong objective within the day. Kung asa lang tatama dito, ikay, ano lang ito, i-continue. Ay, kung session lang mong gigamit. Pero sa inyo, it depends kasi sa sabot ninyo. So, kung maula tayo yung isabutan, if you want to, ano ulit, so makipag-istorya na lang mo kay Sir Don kung asa sa inyo ha. Mas, tawag dito, mas comfortable mo gamiton. Kasi para sa ako na grade 4, 5, and 6, kulang dyan ang 45 minutes. Mag-explain pa lang ka, so makuha na siya. No? So, yun lang. So, nakuha na natin kung paunsaon. O, bago tayo makapunta doon sa pinaka-target skills, kailangan mo natin pagdaanan yung iba. So, paano ma'am kung naano na sa creating? So, kung manon din na to, mag-start kita sa remembering, ato sa creating, mag-creating. So, 6 dyan yung ano, ang inyong tawag ani objectives. So, kailangan ninyo i-meet. During sa ang seminar dito sa Pampanga, may nag-raise ng question na yan. Especially yung mga F sa APP, kay magiging added burden kay teacher. Paano niya apasun? So, kung kaya naman ma-fuse yung nasa baba, so, pwede ra. Mga 3 or 4 na dili na to mahirapan to mga sarili na isa-isa join na. So kung feeling na to or attainable siya, so yun lang. So naagihapon sa ato ang mga teachers. If ever, naana sa pinaka-highest level na competency or yung target skills. Okay? So nakuha po mga ma'am, medyo klaro na sa tuwa paano mag-unpack. Dili na saksak sinagol, na kung mag-choose na sige, kani akong gusto, so ano yung masunod for this day. So yun po siya. So since nag-health break naman ta kanina, so let's have now our unpacking of competency. So you can choose your partner, tapos
mag-bless pa rin, pa-help na lang po. Pwede rin kayong pumili kung ano na competency ang inyong gamiton. O, tayo tinabangayin na lang. Yes po. Opo. Yes, ma'am. Yes, pwede siya, ma'am. Kung tuloy-tuloy. Kung tuloy-tuloy siya, ma'am, ma-cover siya. Yes, ma'am. That's why, kailangan, kung halimbawa, kritika ito, iingat ko din, sir, ma'am. Kung nag-unpack ka, dapat naatay sarili na to na daily lesson lab para ma-track kung asa natabanda. Para ma-justify po na to sa mag-monitor, hindi pa lang tabanda, hindi pa lang ang nakaya sa bata within this day. So, yun po siya, ma'am. Okay? Okay na po? Sige. Pero kung if ever, at kaya sa amua, dalawang session, tapos nakaya naman sa isa pa lang kaadlaw, so i-reinforce lang namo another activity na the same ato ang igamit namo within the first day para makuha ang iyang mastery. Pero kung upat, ang inyong mga objective, so within 1 week, pwede siya, ma'am. Basta simpler lang ato ang instruction na gamiton na kaya ma-understand sa mga bata. Okay. So, nana mo mga ma'am, sa inyong mga may activity na workshop, okay? So, if you have your learning competencies po dyan, even sa phone, pwede ninyo magamit para maka-unpack po tayo. So, you can choose your content. Depende. Like for example, sa kinder, ibang ang pwede nyo hamang. And then, ang content standard, performance standard, learning competency na critical, and your unpack learning competency. Ang learning competency ay yung performance competency pala. Like for example, kaliban ang pag-o, di ba? Ano na ito sa itong mga learning guides? Already siya ang na-enhance na si performance standards nasa baba na siya. So, mauli dapat ang ma-perform sa mga bata, and these are the content standards na constant diri sa ato ang dito po. Pakopyahin na lang yan. So, pwede na, go na. Sige, you can choose your partner, and then later on, mag-present, siguro mga tatlo, or mga pwede or dalawa, sa ilang output. Ma'am Jeep, katong matatag na sila. Katong kami nga Oo. melt kami. Ang gamiton na competency. Pero pag-unpack, same lang. And then, gawin siya. Pero sa Filipino, na mga learning objectives. Like for example, may mga Filipino na major. Isang Filipino majors today. Ma'am Ayan, Jeep, diba? So, pwede natin ito gamitin, ma'am. Kaya, hindi mo kita mag-isod sa mga terms na ginagamit. Like for example, sa remembering, ay alalahanin, so naaalala, natutukoy. So doon is napapaalanan, na isa sa ulo na ilista. Maklaro niyo mo, ma'am? Oo. So pwede kong di siya gamitin, ma'am. Kay lisod mangita o terms, especially na sa Filipino. Ang English, kaya-kaya ra. Pero kung i-translate na siya sa Filipino, lisod. Sino nagtuturo ng GMRC or ESP? Oo.
ba itong reserve mo ba itong tubig? Ay, okay. Mm-mm. What pa lang karon? Isip 2.0, RMA. Ha? Wala yung last year niya. Wala signal. Mm. Sulat-sulat daw. Name.